Guys, araw. Ito po yung ating system, pinamagatang SSC voting system. I hope ginawa ko itong system na to sa thesis ko to. Tapos gusto ko tong i-upload sa YouTube para sa mga gustong, kung balak nyong gagawa ng voting system, magkakaroon kayo ng idea. At saka connect natin. Ito yung connect. Then dito sa voter login ito, pag mag-election na, type lang yung ID number tapos yung password. Tapos kung administrator ka naman, type mo lang yung one. Yan. Ito yung dashboard. Sa dashboard, 11 total. Itong total na 11. Ito yung mga student na registered. There are 11 students that are registered. Ito yun, 11 to lahat. Ito, data ng lahat ng estudyanteng nakarehistro. Dashboard 1 na tayo. Tapos, itong 9% voted, ibig sabihin, ito yung percentage na nakaboto na. Tapos, itong 90%, ito naman yung hindi pa nakabote. Then, ito, paano? Tally. Partial result. Presidential race. Dito makikita yung sino na ba yung nangunguna. Pero dito sa page na to, wala pang mukha. Hindi pa na pinapakita yung mukha para maging mystery sa mga estudyante kung sinong nananalo. Then, ito. Dito makikita kung sino yung nakalogin. Ay yung lahat ng user, pati yung estudyante, pati itong super user kung gaano siya katagal gumamit. As of now, isa lang yung total user. Pero pag gagamitin na itong system na to, mag-a-appear dito kung ilan na talaga yung gumamit sa system. Okay na yung dashboard. Then manage candidate muna tayo. Okay, yung sa manage candidate naman, ito yung data lahat ng mga candidates na nakarehistro. Then, meron tayong search. Search mo lang yung pangalan ng candidate kung gusto mong malaman kung sino. Yan. Then, sa candidates, meron siyang position na president, vice president, senator, representative, total. Dito makikita. By the way, kung yung dine-develop nyo yung system ay voting system, tapos iba naman yung position, dali lang yan, i-modify lang yun yung one. Change lang yun yung mga label. Tapos yung database. Then ito, kung magdagdag ka ng estudyante, diba, kung ang kagandahan dito guys, diba yung mga candidates, diba sila din yung mga voters. Halimbawa, yung kandidato rehistrado na dito, di ka naman kasi pwedeng tatakbo ng kandidato kung hindi ka registered or bona fide student. Example, ito, Jerome P. Gagihano. Tatakbo siya ng kandidato. Meron siyang features na is mapadali ang pag-fill up ng form. Example. Yan, lalabas na ng data niya. Tapos, lalagay mo na lang kung anong party siya, tapos position na tinatakbuhan niya. Then, mukha niya. Importante yung mukha. Yan. Save mo lang. Sa kandidato, pag may same na nakarehistro na pangalan ng hindi na siya maka-registered. Halimbawa niyan. Meron na kasing kandidato na ganito yung ID number. Same lang din yung pangalan. Tignan natin, di ba? Meron. Ito siya. Yan tumakbo na siya. Yun yung sa student. Meron din siyang update. Then, numbers of kung ilan na yung nakaboto, yung hindi pa nakaboto, then year level,
makikita din yung year level. Ito, makikita lang lahat ng first year. Pwede din, nandito, dalawa. Dalawa lang yung lumabas. Ang status, makikita din ito kung ilan yung mga total voted, yung mga nakaboto na. Isa lang yung makikita. Yan yung sa student, pwede mo rin siyang i-delete. Tapos, halimbawa, meron, hindi naman kasi na pipigilan na merong mag-hack ng account dito eh. Halimbawa, may yung ninakaw yung ID number mo at password mo. Tapos, sabi ng may-ari, hindi pa ako nakaboto. Tapos, nag-appear dito sa system na nakaboto na, pwede din siyang ikuan. Ibalik mo siya para makaboto siya. Tapos, yung mga candidates na binoto niya, babawas dun sa result para hindi makakaroon ng conflict. Yan. By the way guys, itong system namin recognized to as meron kaming na-receive na award dito. Maganda daw yung design. Yan. Yun na yun ha. Okay na tayo dito. Pero kung meron kayong tanong about more about our system, pwede po kayong mag-email o mag-message sa akin. Ibibigay ko na lang after ng video na to. Nakalimutan ko pala. Dito sa registration ng candidate, after ka maka-registered, maka-receive ka ng message na you are successfully registered as candidate. Same din dito sa student. Ang kagandahan ng system nito guys, meron siyang SMS notification. Gamit ko SMS modem. Isasaksak siya, hardware, bibilhin mo. Kung meron naman kayong yung broadband stick, pwede rin yun. As long na meron siyang load at merong signal. Yan yung kagandahan ng system na to. Makasend siya ng SMS. Then, okay na ba tayo? Ito yung send SMS, yung set up ko yung modem. Tinayan ha. Then, reports na tayo. Okay. Hindi tayo maka-generate ng reports kasi yung votation kasi open pa. Paano ko nasabi na open? Halimbawa dito. Meron kasing votation status open. Pag open pa siya, hindi ka makaproduce ng report. Ang makikita mo lang yung partial result. Kaya ang sabi ko dito. Okay, settings muna tayo. Reports tayo. I-close ko yung votation. Confirm ko lang. Pag-confirm na, dito tayo sa reports. Yan o, kikita mo na yung candidate tapos ilan yung votes nila. Tapos mapi-filter mo rin kung ilan yung presidente tapos yan o. Party. Search by party. Party then president. As you can see, president, merong vice president kasi. Yung ginamit ko is like, hindi siya equal. Yung sa code, sa source code kong tinype, nilagay ko equal. Yung nilagay ko like, hindi siya equal. Kaya nagkaganan. Gusto ko rin yan. Then, meron din siyang, pwede siya i-export yung result in Excel form. Pwede din siya ganito pag gusto mo ng type mo lang yung OSIS coordinator. Pangalan ko na lang. Yan. Tapos mag-produce ka ng print. Ito na yung bibigay mo kung ito na yung final result, official result. As of 10:30:23, ito yung oras ngayon, November 4, 2020. Guys, itong system namin, dinevelop ko to noong 2019 tapos ngayon ko lang naisipan na i-upload sa YouTube kasi baka may mga estudyante na gustong makakaroon ng idea about the system. Kaya ngayon ko lang na-upload. Kung gusto niyo po yung system ko, free po kayong kontakin ako. Ilagay ko lang yung contact information ko doon sa description ng video. Kaya ito wala lang tanong. Settings muna tayo. Pwede mo rin yung i-update yung system title. Halimbawa, hindi siya Supreme Student Council lang. SSG. Supreme Student Government. Pwede mo rin siyang gamitin. Tapos
Papalitan mo lang yung mga position. Then, party list. Pwede siya magdagdag ng party list o mag-edit party list. Halimbawa, mga party list this candidate, liberal at national, pwede mo rin siyang dagdagan. Pwede ka magdagdag yan. Type ng tapos save. Yan. Okay na yan ha. Party list. Then, set voters. Sa set voters naman guys, meron tayong tinatawag na pag example, di ba, third year, tapos fourth year, di ba, fourth year, bawal lang mag-vote. Kaya, yung fourth year, dapat i-check natin, already graduated. Tapos, lahat ng fourth year dito sa student, sino bang fourth year dito? Ito yun, fourth year. Halimbawa, itong fourth year na to, search ko na lang ito, filter. Yan, apat na fourth year. Voted, yung status nila, voted null. Pag bawal na siyang bumoto, pwede na siyang i-set it as set voters. Click mo lang yung anong year level, bawal na silang bumoto. Check mo yan. Just confirm. Then, successfully change this to archive to add the data. Ito, ilalagay na to sa archive. Optional lang naman, maglagay mo sa archive. Then, dito tayo sa Amir, are you sure you want to change this candidate? Okay. Select here, 11 lang requires the population. Ayan o. Yan yung sinabi ko sa inyo. Yan o. Yung lahat ng fourth year graduate. Pag graduate na yung status, hindi na sila pwede makaboto. Tapos niyan, pwede mo na rin siyang ilagay sa archive. Camera mo na tayo. Okay na yung set voters. Yung isa pala hindi ko pa nasabi kung ano yung function. Yung ito, diba, by year level, tapos yung, halimbawa, ito naman yung ipopromote yung estudyante. Example, first year, naging second year kasi another year naman ng election. Current year level, first year, no year level, second year. Academic year. Yan. Confirm mo yan. Yung lahat ng first year dito sa student, filter muna natin. Ito. First year, meron dalawang first year. Yan. Pag ina-update natin yan, yung lahat kasi wala namang bumagsak sa. Kaya, naging second year sila. Pero kung meron namang ilang-ilan, pwede mo na rin yung ikuan. Isa-isahin mo lang doon sa system. First year, naging second year. Din academic year. Yan. Pwede ka rin magdagdag ng academic year to settings. Yan. Confirm mo. Are you sure you want to update the student in this year level? Yes. Yes. And okay na yan. Balik tayo sa manage student. Hanapin ito yung first year. Wala ng first year. Yung dalawa magiging second year yan. Lumipat na sa second year. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pero kung meron namang bumagsak lang yung ilan lang, kita halimbawa, naging second year na lahat, pero merong isa lang yung nag-drop, pwede mo lang yung so, ano ba yung status niya? Drop pa siya or what? Okay na yun ha. Then, balik muna tayo. Set voters. Okay na yung set voters, no? Academic year. Yeah, ito yun. Year level. Ay, hindi ito. Academic year. Ay, ito yun. Yung sinasabi ko siya mga update ng academic year. Yun yung camera.
Gamit to pag picture take. Maglagay ng mukha na estudyante or sa candidate. Okay. So, yan. Log history. Yung announcement. Ito naman, unahin ko muna tong send SMS. Ito, malaking gamit to guys. Pag, halimbawa, 2 days from now, tapos, 2 days from now, ang features na to guys, i-broadcast ng yung ID number tapos yung password sa estudyante niya. Basta mayroon siyang naka-registered siya para makaboto siya. Pag i-click mo to, halimbawa, lahat ng IT, isasendan mo ng SMS or yung message. Pag click mo yan, pag pindot mo yan, lahat ng mga holder ng account na to, makaka-receive sila ng message na ito yung ID number tapos ito yung password. Malaki kasing gamit nito guys kasi halimbawa pag hindi nila alam yung nakalimutan nila. Kaya ginawa namin to. Then okay na to hindi ko man Then announcement, malaking gamit to. Example, please. Meron na nitong current announcement of pakibilisan ng boto. Please. Ano lang. Hi. Everyone. Yan. Update mo yan. Itong announcement na ito mag-a-appear to as yung move, parang gumagalaw nitong bar. Enable, however nito. Tapos, dapat itong votation to open to. Para makita natin yung announcement. Papakita ko lang sa iyo kung paano yung announcement. Change ko muna yung itong balik null. Update mo natin null. Tapos, natin yung password. Pakita ko yung announcement. Ano yung type mo lang yung ID number. Tapos, yung password. Proceed. Yan. Ito yung sinasabi kong announcement. Hi everyone. Pag guys, yung di ba may naka-radio button doon na enable at disable. Pag naka-disable yon, walang lumalabas dito. Pero pag naka-enable yon, may lumalabas. Balik tayo doon sa settings kanina. Settings. Okay na yun, no? Announcement. Then, log history. Dito makikita kung sino yung gumamit ng system natin. Matitrace natin kung anong oras, anong date, anong ginawa niya, nag-log in lang siya, tapos nag-log out. Yan yung kagandahan. Real time to guys bawat time nag-a-update to. Kung sino yung nag-access ng system. Yung archive, ito naman yung, halimbawa, yung lahat ng 4th year, hindi na sila makaka-vote. Pwede mo lang siya, lahat ng 4th year ito, yung data nila. Ilagay mo na sa archive para hindi ito rarami ng data dito. Archive, then, select lang student. Then, select academic year na 2019. Year level, anong year level? Scan year. Status, graduated. Wala. Dapat may mag-appear dito. Yan, 4. Pag na-add to archive mo, yung data na ganito dito sa student, mawawala na siya. Tatanggalin. Assure you want to add data in this academic year. Yan. Okay. Tapos mag-notify din siya na you want to delete this in the academic year. But this is not
affect and archive student. Meron lang siyang option kung gusto mo mamburahin kasi wala naman yung wala na siyang gamit dito sa mga student. Dito na siya sa archive kasi history na siya. Halimbawa, yes. Wala na siya dito. Wala yung nabawasan na. Year level, second year, tapos null pa yun. Namutan. Tignan na lang natin kung ano. Archive yun, then student, null, tapos second year. Ito yun. Then pwede mo rin siyang i-export to Excel. Yan na yan, guys. Tanong na lang kayo. Then activity log dito makikita kung ano yung mga ginagawa nila sa system natin. Some Smith, ito yun. The per user, 1039. Kanina to. Ginagawa sa status, open na. Yan. Yung mga kuan. Yan na yan. Year level, kung gusto mo magdagdag ng year level. Academic year, magdagdag ka ng academic year, di ba? Nagbabago naman yung taon. Ito yung sinasabi kong close botation. Pag naka-close yung botation, hindi ka maka-access sa report. Kung hindi ka, super user. Super user lang. Halimbawa, kung yung botation is open, kung close, close. Tapos, pag close yung botation, ang sa tally result dito, hindi na siya, mag-a-appear na yung mukha. Hindi na siya mystery. Lalabas na yung mukha yan. Sorry, mukha lang. Okay na yan. Then, import data. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung mag-i-import ka ng, kasi pag isa-isa mong mag-a-add ng student o mag-a-add ng voter, ang dami eh. Halimbawa, sa isang parallel, 500. Ang dami yun. Ilang input mo, maganda pag marami kayong mag-i-input. Halimbawa, kung ikaw lang mag-isa, kawawa ka naman. Ang maganda dito, guys, ito yung maganda, yung import data, isahan na lang sa Excel. Pero before that, para hindi mag-import tayo, pero tatanggalin ko muna yung mga data dito kung makakonflict siya. Kasi na-import na to kanina. Tanggalin mo natin yung reset muna natin yung student data. Okay. Yan. Tignan mo natin, di ba? Wala nang student. Import tayo. Import data. Select, profile, student. Yan, yung hanapin mo lang yung Excel. Dapat yung Excel din mo. Yung Excel mo, pasok siya sa guide. Dapat yung kuan niya, yung column niya, same din sa column na kuan. Pag hindi siya same, magkakaroon ng conflict, hindi siya mag-i-import. Yan guys, before tayo mag-import, please note na dapat yung sa system natin, kasi sa source code ko, ginamit ko yung Excel 2007. Dapat meron kayong install na Excel 2007 or Microsoft Office 2007 para magamit mo yung system ko. Yung sa import lang naman. Meron akong kinuha. Yan, pag open mo yan, hintayin na natin, okay, naka-import na siya. Tapos, di ba, wala pa siyang mukha. Dapat yung estudyante merong mukha. Browse lang tayo ng default na picture para sa lahat. Ito lang. Yan. Di ba, ang dali lang. Kaysa sa isa-isahin mo. Yan 10 na sila. Di ba? Tapos, yung mukha nila, yan ang dali lang. Settings. Okay na yung import vote history. Ito yung maganda. Dito makikita. Pag yung account mo, kinuha ng iba. Tapos sabi mo, hindi pa ako nakaboto. Pero nag-approve system natin na nakaboto na siya dahil ginamit ng ibang tao. Yan yung. Pero matitrace naman natin yan. Kasi yung gaya ng sinabi ko, yung sa candidate, ay yung sa activity log. Makikita kung sino yung anong oras siya nag-vote. Tapos sino yung nakaupo sa upuan na yun.
tapos tignan natin sa camera kung sino yun. Huli yun, yung loko-loko na yun. Okay na yun ha? Reset system pag tanggalin mo lahat ng data ng candidate's data. Note, this is crucial to guys. Yung rezero naman, ang rezero, kung tatanggalin mo lahat, yung i-rezero mo yung votes na reset mo. Yan yung rezero. Archive student, ito yung buburahin mo yung archive. Log history. Tanggalin mo lang, buburahin mo yung data. Note guys, important, dapat hindi ka nag-click ito. Delikado to pag mapindot. Kaya itong features na to na reset, ang naka-access lang to, ito yung super user. Kung ma-reset man to, ito yung may problema, yung just super user ang nagbura. And guys, okay na yun. Maintenance muna tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung super user, siya yung mag-add ng nagpapasalitate ng election. Halimbawa, kung merong yung sa account type, anong klase siya? Super user. Sa super user natin, meron tayong isang super user. Ito siya, Samjo Smith. Password niya, username. Dito guys, pinakita ko yung yung password kasi isa lang naman na naka-access ng system na yung account na to, yung super user lang naman, kaya ko to ginawa yung makita. Kasi yung super user, meron siyang karapatan na makita yung password ng facilitator tapos advisor. Tapos pwede ka rin magdagdag ng sino pa yung dagdag mo. Yung super user naman, pwede naman yun magiging, halimbawa yung advisor, gusto mo ring i-edit na gawing super user, pwede rin yan. Halimbawa ito, gawin ko tong super user. Pwede din yan. Yan, super user na. Dalawa ng super users, kaya dalawa na nakaka-access nito. Kaya kung mayroon namang gumagawa dito ng kagaguhan, malalaman. Yan sa settings natin, yung sa activity log, makikita din yan. Yun yung super user. Twitter Joe Smith was stated system user information. Ito yun, kanina. 10:48:45. Yan. 10:48. Kanina pa to. Seconds ago. Yan. Okay. Other features, meron sa system. Kasi yung system namin kasi, kuan siya. Yearly lang siya magagamit. Kaya sabi ng prof namin, lagyan mo lang ng attendance para magagamit siya. Sayang naman yung database pag hindi siya nagagamit. Kaya meron siyang attendance. Halimbawa, create ka lang ng, halimbawa, ano yung pangalan ng event. Meeting, meron na meeting 2. Tapos yung anong oras yung in. Diba? Morning lang yung attendance na to. 8. Tapos lagyan mo ng AM, dapat may AM yan guys. Importante yan. Tapos ano yung cut? Ito yung cut off time to. Tapos yung out naman 11:30 AM. Dapat tama yan. Pag okay na, save mo lang. Yan. Dadagdag siya ng event dito. Yan. Pag mag-attendance na, type mo lang yung event, meeting 2, time, morning, tapos type lang yung ID number. #1. Yan ang mag-upper yung pangalan niya. Tapos naka-attendance na siya. Then, status morning in, event minute, cut off 8. Pag after 8 na, 8 AM, example 8:01, 8:02, hindi na siya considered na siya as late. Kasi meron tayo, depende yun sa school, meron 15 minutes rule, baka consider pa yung 15 minutes. Pero dito, pag cut off na 8, hindi na siya late na siya. Kaya dito, meron din status dito. Open din. Tapos, meron din siyang SMS. Pag naka-check to, dapat yung GSM modem mo, connected din yun sa kuan. Para merong nag-notify kung successfully ka ba na naka-attendance, mag-detect yung system sa'yo na
na nakasuccess ka ng pag-attendance. Yan lang naman, ganda. Kaya lang, may lalagay ko sana ako dito, kaya kinulang ako sa oras. Yung lalagyan ko sana ng kuan. Yung i-biometric ko sana. Yung fingerprint na lang. Para kasi yung pag-ID, baka yung kaibigan mo magsasabi yun, paki-attendance naman, ito yung ID number ko. Kaya hindi mapifilter. Okay lang yun pag mayroong nakamasid. Paano kung walang nakamasid? Dapat yung fingerprint, kaya lang, kinulang ako sa time. Pero itong system ko kasi nakapokus naman to kasi sa voting, kaya sabi ng proof namin, okay lang yan kahit hindi yan matapos. Basta importante yung voting system. Kasi yan, ito talaga yung focus. Okay, doon na tayo sa voters page. Diba? As you can remember, yung status natin, voting status natin is closed. Hindi tayo makakaboto pag ganyan. Halimbawa, yan o, tignan natin, diba? Pag proceed natin to, hindi mag-error to. The votation was closed, you can proceed to election. Kaya yung super user, dapat niya palitan yung voting status. Yan. Up. Click mo na. Close. Then, close. Open. Okay. Then, balik muna tayo sa yan. So, baka mali yung error siya. Tignan muna natin, baka mali yung password ko. Mali yun. Kasi yung nag-import tayo, iba na yun. Auto-generated na yung password. Yan o. Paikliin na lang natin para madaling memorize. Kaya pala hindi tayo makakuan. Yan. ID number natin. Proceed mo lang. Ito na yung voting page. Ito yung mukha ng estudyante. Ito yung, nung nag-import tayo, yung default picture, yung pangalan niya, yung ID number niya, yung year level, tapos yung course niya. Pangalan ng school, then pangalan ng system. Yung sinilik mo na kandidato, lalabas nito yung mukha niya. Then, pwede din siya mag-undervote, guys. Pwede din siya mag-undervote. Kaya meron naman talaga, karapatan naman nilang hindi buboto sa position na yan. Halimbawa yan yung, tapos magkakasa sila ng vote. Meron dito ang confirmation kung sino yung pangalan ng binotohan. Nag-type mo niya ng proceed, okay na siya. Hindi na siya pwede makavote ulit. Tapos, after niya makavote, maka-receive naman siya ng SMS na nakavote na siya. Yan, access denied na. Kasi tapos na siyang bumoto. Yan. You vote already, you can vote anymore. Okay. Tapos sabi ng estudyante, hindi pa ako bumoto. Sabi sa system, bumoto ka na. Baka may bumoto ng iba. Pwede, yung supervisor, pwede niya palitan yung kuha. Search mo lang yung ID number. Ito yun, oh. Then, balik mo lang siyang null. Meron mo na akong pakita sa inyo. Yung sa vote history, ito yun. Ito yung kuan. Yung binote nila. Ito yung kanina, yung bumoto. Ito yung binoto, isa lang, nag-undervote siya. Halimbawa, magsasabi yung kuan, hindi naman ako yung bumoto. Dito, babawas yung kuan. Kita ko na lang sa inyo. Hirap paliwanag. Yan. Then, dito sa vote history, yung ID number na yun, hindi na siya makikita kasi naka-reset na siya. Tapos, pwede na rin siya makaboto ulit.
Kasi mayroong nangyayari talaga yun, guys. Kaya ko nilagyan ko ganun ng features. Everything is possible. Yan. Okay na yan, ha? Okay. Mukhang napakita ko naman lahat ng features ng system ko. Kaya, doon na lang siguro, guys. Sa mga gustong kontakin ako para sa source code, para sa system, kung gusto nyo bilhin to, kausapin lang ako dito. Mag-email lang kayo dito. Email lang kayo dito. Pwede rin kayo tumawag sa akin. Then, or pwede rin yung search na lang yung pangalan ko doon sa Meta or sa Facebook, Jerome P. Gaquiano. Tapos, mag-message lang kayo na sabi nyo na napanood yung video nyo sa video ko sa YouTube. Gusto nyo pag-usap sa akin. Yan. I think yun na lahat, guys. Salamat sa panonood. Pasensya. Thank you.